Nakatakdang muling buksan sa publiko ang Kabagan Santa Maria Bridge sa ika-2 ng Marso ngayong taon ayon sa abiso ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela. Kalakip ng pagbabalik operasyon ng tulay ang pagpapatupad ng mga limitasyon at safety measures para sa kapakanan ng mga motorista. Tanging mga motorsiklo, tricycle, pampasaherong kotse, van at iba pang light vehicles ang maaaring tumawid. Hindi dapat lumampas sa 3 tonelada ang bigat ng sasakyan habang 20 kilometro kada oras lamang ang tinakdang maximum speed. Mayroon ding 2.5 meters vertical clearance para sa taas ng mga daraan. Ipatutupad ang two-way traffic sa bahagi ng approach o waiting zone ng tulay ngunit one-way traffic lamang sa mismong Arc Bridge. Samantala maglalagay ng lifting belt sa mga critical na bahagi ng tulay at patuloy na imomonitor ang istruktura laban sa anumang hindi pangkaraniwang galaw. Titiyakin din ng 24/7 ang pamamahala ng trapiko ng Isabela 1st District Engineering Office upang maging maayos at ligtas ang pagbiyahe ng publiko. Idol, nanunuyubat ng hina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat gayon din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Marie Akdang. Idol! IFM News.